First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay 123 sa Tondo, Maynila mag-alas 2 sa madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, mabilis na inakyat ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Pumuesto ang mga fire truck sa May Lopez Boulevard. Ang ibang bombero umakyat sa bubong ng mga bahay para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Bayanihan din ng mga residente sa pag-iigib ng tubig at pagsasaayos sa mga fire hose. Buwis buhay naman ang ilang residente sa pagtatanggal ng mga yero. Alas 13:30 na madaling araw, ganito pa rin po kalaki yung apoy na tumutupok sa magkakadikit na bahay. Dito po sa residential area sa Tondo, Maynila, gumapang pa po yung apoy doon pa sa ibang bahay. Kaya pahirapan ang operasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga oras na ito. Matapos lang 1.5 oras, kinilangang itaas sa Task Force Charlie ang sunog. Hindi bababa sa sandaang fire truck ang rumisponde. Lalo pa kasing lumaki ang apoy at kumalat pa ito. Kita sa drone video ng Manila DRMO ang lawak ng pinsala. Kanya-kanya ng salba ng mga gamit ang mga residenteng nasunugan. Si Gina, ilang damit lang ang nadala dahil biglaan daw ang pangyayari. May sinigawan kasi yung may sunog daw. Kami doon, tingnan namin kung ano ba. May sunog din. Kami, lumabas kami. Ito lang yung namin, dinala. Mahirap kasi walang natira. Ito lang yung nasalba namin, nagamit. Emosyonal naman si Rima Flor dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan biglaan lang Kinilangang respondihan ng rescue team si Yuki na iniinda ang kanyang kaliwang paa na sumabit sa wire. Tumalon kasi siya mula sa bintana ng nasusunog na bahay para lang makaligtas. Kasama niyang muntik matrap ang 3 taong gulang na anak na si Sakura. Pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko. Tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na, tumalin na rin po ako. Lumalapit po kami sa inyo, sana tulungan niyo kami. Dito kami sa Barangay 123 na sunugan. Pasado alas 7 ng umaga na ideklarang fire under control. Ayon sa BFP, natupok ang 500 bahay. Apektado ang 1,500 pamilya. Inaalam pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 1-2 palapag na bahay. Yung binabanggit kasi kanina, may nagsasabi na kandila, yung mga iba naman may nagsasabing kuryente po yung cause ng sunog natin. So, pero iimbestigahan pa po natin yan. We need to raise into Task Force Charlie to increase the number of responders coming from outside the city of Manila. Sa tansya ng BFP, umabot sa 10 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 Oras. Sugatan ang mag-asawa at kanilang anak sa Rizal matapos salpukin ng truck na kargado ng buhangin ang tinutuluyan nilang bahay. Ang driver nawalan umano ng preno. Nakatutok si EJ Gomez. Sumalpo ko sa may bahay. Warak yung truck ko. Kawawa ang driver nito. Kaya pala busina to. Nagpupupot na siya, yung pala wala na siyang preno mga idol. Doon lumusod yung truck doon sa Mingindogo. Natumbok ng 10-wheeler na dump truck ang isang bahay sa Barangay San Gabriel, Teresa, Rizal madaling araw kahapon. Ayon sa driver, nawala ng preno ang minamaneho niyang truck na kargado ng buhangin. Galing daw sila sa Antipolo at magdi-deliver sana sa Morong. So pagdating dito sa Teresa, ang sabi ng driver, naramdaman niya na nawala ng preno yung truck niya. So sa sobrang bigat ng truck, dahil puno ng buhangin, hindi niya na-control, umangga sa bahay. Doon niya na natigil. Sa lakas ng impact, gumuho ang pader ng nabanggang bahay. Wasak naman ang unahang bahagi ng truck. Damay rin ang metro ng tubig sa lugar. Ayun, sumisirit nga. Metro yan. Tatlong magkakaanak na nasa loob ng bahay ang sugatan, ang 59 anyos at 60 anyos na mag-asawa at ang kanilang 25 anyos na anak. Kwento ng mga biktima, naging pahirapan ang kanilang paglabas sa bahay dahil sa mga gumuhong pader. Hindi sila nakadaan sa harapang gate dahil naharangan ito ng truck. Nirescue na lang sila mula sa bubong ng kanilang bahay.
Bigla pong bumaksak na yung bahay, buhos na yung buhangin ba o alikabok. Ngayon, nagsisigaw na ako na tulong dahil wala na kaming makita. Pinilit ko pong makagapang hanggang doon sa may kusina kasi baka kami biglang baksakan pa ng bahay. Tapos po, nag-akyata na po sa bubong yung mga tao, tinulungan na kami. Nagtamo sila ng mga galos at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Sugatan din ang naipit na truck driver at kasama niyang pahinante ayon sa mga unang rumisponde sa aksidente. Yung buhangin na karga niya, syempre yung impact po. Pag salpok niya, tumabon din yung buhangin na konti sa kanyang katawan. Tapos nagkaroon siya ng sugat, naipit siya. Kaya in-extricate siya, pagtulungan siya na makuha rin sa harapan ng sasakyan. Inaresto ng Teresa Police ang truck driver. Pinalaya rin siya kalaunan matapos niyang makipag-areglo sa mga biktima. Kinamagahan, hindi na tinuloy yung kaso dahil nagkasundo sila. Nag-promise yung driver, pati yung may-ari ng truck na babayaran nila ang damage. Pati yung bayarin sa ospital. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mararamdaman na ang pangako ng Administrasyong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero sa ilang lugar lang sa Visayas, si Vice President Sara Duterte may duda raw sa programa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakandidato pa lang sa pagkapangulo. Pipilitin itong ibaba mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon, ilulunsad ng gobyerno ang P20 program o 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang murang bigas, mabibili lang muna sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visaya sa susunod na linggo. Nasa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung saan pinulong niya ang mga gobernador doon. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na ito, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo, pupunuan ng subsidy mula sa gobyerno. Pag-usapan na isi-share yun, yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So kung 13 pesos yung gap, yung 33, magpapaging 20, so 650 ang shoulder will be DA through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Maaaring umabot daw na mahigit 4 na bilyong piso ang iluluwal na subsidy hanggang Disyembre. Hindi rin lahat ng LGU may kakayahang mag-abono para rito. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting today. 10 kilo bawat pamilya kada linggo ang pwedeng bilhin sa ganitong presyo. Si Vice President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang sa hirit ng bise. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagsimula na ang unang araw ng public viewing sa mga labi ni Pope Francis na nakalagak na sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Maraming Katoliko ang matyagang pumila. Masilayan lang ang mga labi ng yumaong Santo Papa. Ang ilan sa kanila, maagang nag-abang sa St. Peter's Square
baon ng kani-kanilang panalangin. Magtatagal hanggang sa Biyernes ang public viewing. Sa Sabado, ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major na kanyang hiniling na maging huling himlayan ng kanyang mga labi. At bago po binuksan sa public viewing, ipinunisisyon muna ang mga labi ni Pope Francis mula po sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta patungong St. Peter Basilica. Maraming Katoliko ang nag-abang sa Santo Papa, kabilang po ang ilan nating kababayan na sinalubong si Pope Francis ng dasal at palakpakan. Nakatutok si Salima Refran. Panalangin, luha at palakpak. Ganyan sinalubong ng mga Katolikong nag-abang sa St. Peter's Square ang labi ni Pope Francis. Alas 9 ng umaga sa Vatican o alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas nang simulan ng prosesyon o paglipat ng labi ng Santo Papa mula sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira at pumanaw patungong St. Peter's Basilica kung saan naman gagawin ang public viewing ng kanyang labi. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa Casa Santa Marta, nagkaroon muna ng pagbabasbas sa pangunguna ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo ng Roman Church. Sinundan ito ng prosesyon na dinaluhan ng iba't ibang kardinal, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Maaga ring nag-abang ang ilang Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng ilan nating kababayan. Ang health worker na si Jerry Rustia, nakadalo pa raw sa huling misa ng Santo Papa nitong Easter Sunday. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. Nalulungkot din ang pamilya sa Bulao mula Amerika at nagbabakasyon ngayon sa Vatican dahil di na naabutan si Pope Francis. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Bumiyahe rin mula sa Bergamo, Italy ang pamilya ng OFW na si Lydia para masilayan ulit ang Santo Papa. Pero kasabay ng pagbisita nila sa Vatican, lumabas ang balitang pumanaw na ang Santo Papa sa edad na 88. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Very sad talaga. Gusto talagang umiyak ng aming mga kasama. Pagkapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay sa gitna ng altar ang labi ni Pope Francis. Pinangunahan ni Cardinal Farrell ang Liturgy of the Word na sinundan ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimula ng public viewing sa labi ng Santo Papa. Magtatagal ito hanggang sa Biyernes. Sa Sabado, gaganapin ang funeral ng Santo Papa. Mula sa St. Peter's Basilica ay dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad gaya ni na US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron at Prince William ng United Kingdom bilang representative ng British royal family. Kabilang din sa mga dadalo sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ilang ginamit ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Ang nakadisplay po ngayon sa University of Santo Tomas sa Maynila, ang pag-alala sa kanya at iba pang aktibidad para sa Yumaong Santo Papa, ang tinututukan live ni Tina Panganiban Perez. Tina.
Emil, ilang aktibidad ang inihanda ng University of Santo Tomas bilang pagpupugay sa namayapang si Pope Francis at pagbabalik tanaw sa kanyang mga itinuro. Mahigit 20,000 na kabataan ang nakasama ni His Holiness Pope Francis nang bumisita siya sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas noong 2015. Ngayon, kasama ang mga kabataan sa mga nagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa at umaalala sa kanya. Dinarayo nila ang main building ng UST para tingnan ang display ng mga ginamit ni Pope Francis noon. Nakadisplay dito yung guest book na sinulatan ni Pope Francis nang bumisita siya sa UST noong 2015. Katabi nun, yung ballpen na kanyang ginamit at narito naman yung ID at ID lace na kanyang sinuot. At katabi ng display na ito na inilabas galing sa UST Archives ay ang papal chair naman na ginamit ni Pope Francis noon. Ito naman ay inilabas mula sa UST Museum. Yung University of Santo Tomas, being a pontifical university, pwede nating tawaging the Pope's University. Para itong mga nanditong mga objects, maalala natin muli yung mga nangyari nung time na yun, buhayin natin yung event para mas maging makahulugan yung naalala nating pagdalaw niya at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon. Para sa ilan, iba ang pakiramdam na makita at makalapit sa mga ginamit ng Santo Papa. So na-amaze po ako na nakikita ko po yung mga gamit po na parang ay may connection to kay Pope Francis. Magiging remarkable po sa akin yung pagiging reformist niya po as a Pope. So ayun po, madami po siyang pinaglaban. Madami niya pong nabago sa simbahang Katoliko po. Napaka-touching po, maalala po ulit si Pope Francis. Kasi parang bata pa lang po ako, siya na po talaga yung Pope namin eh. Not only po was he really progressive with the church, that he made everything so inclusive, especially for the youth, the underprivileged, especially now with the conflict in Palestine and Gaza. He spent his last moments speaking out for justice. It's kind of difficult. Sa totoo lang, yung gusto mo maging kind to nature, kind to everyone, kind to the poor. Pero you still want to do it. That's the point of what he wants to teach us. Yung we have this intention that we want to do good. As the youth po, we can perpetuate his teachings by simply doing good to others, doing good to our peers, being Christ-like. Mula alas 6 hanggang alas 10 naman ng gabi, iilawan ng violet ang ilang landmarks dito sa UST gaya ng main building at Arc of the Centuries bilang pagpapakita ng pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Dito naman sa UST Chapel ay sinimulan na itong isang misa para kay Pope Francis. Ayon kay Reverend Father Abanyo, bahagi pa rin ito ng pakikiramay ng UST at ng maraming Pilipino sa pagpanaw ng Santo Papa. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala sa ibang balita, hindi raw mabubura ng kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte ang mabibigat na ebidensya laban sa kanya sa impeachment case. Sagot yan ng liderato ng Kamara sa pahayag ng bise na kumpiyansa siyang maipapanalo ng kanyang mga abogado ang kaso. Sabi ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun kay Duterte, libre lamang ang mga harap pero matibay, dokumentado at nag-ugat daw mismo sa mga aksyon ng bise ang mga nakuhang ebidensya laban sa kanya. Ipinunto rin ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang hawak nilang mga informasyon kaugnay sa hindi umano tamang paggamit ng confidential funds ni Duterte. Kasunod naman ang pag-endorso ng bise sa ilang tumatakbong senador. Nagbabala sina Kong-hun at Ortega laban sa paggamit ni Duterte ng alyansang politikal para impluwensyahan ang Senate trial. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nothing but good words and memories sina Alan Dizon at Jerry Gonzalez sa namayapang national artist na si Nora Honor. Kapwa nila nakasama sa isang pelikulang superstar at ngayon, tandem naman sila sa bagong film. Makichika kay Lars Santiago. May hapding iniwan sa puso ng kapuso actors na sina Alan Dizon at Jerry Gonzalez ang pagpanaw ng national artist at superstar na si Nora Honor. Napakabait niyang katrabaho, napaka-professional, napaka-generous. Alam mo yun, every scene, every day na nag-shooting kami,
Everyday siya namimigay ng pera, everyday siya namimigay ng pagkain, lahat. So nakakatuwa, nakakamiss. Sobrang nakakalungkot kasi nanay ko po talaga siya. Tinuring niya akong anak and naramdaman ko yun. Bukod sa napaka-generous niyang tao, naramdaman ko talaga yung pagmamahal niya sa akin. Maswerte nga raw si Jeric dahil 3 pelikula ang pinagsamahan nila ni Ate Guy. Habang may isang pelikulang natapos si Allen kasama si Nora na hindi pa napapalabas. Magkasama ngayon sa pelikulang Fatherland sina Allen at Jeric. Iikot ito sa kwento ng pagmamahal sa pamilya at bayan. Ready na nga raw sila na magbalik trabaho at mag-promote ng film. Lalo't kaya siya naging Fatherland dahil si Inigo, yung role dito, hinahanap yung tatay niya. Pero habang hinahanap yung tatay niya, nakita na lahat kung paano niya nakita yung Pilipinas, paano nakita yung Fatherland niya. The story, talaga pong papakita rito yung pagka-Pilipino natin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa Tondo, may sumiklab ding sunog sa kalapit na port area sa Maynila na tumupok sa 200 bahay. Pahirapan na nga ang pag-apula sa apoy, may nanalisi pa umano sa mga nasunugan. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito na kalaking apoy ang inabutan ng mga bumbero sa bahaging ito ng port area sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Dahil pawang gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa inakyat na ang alarma sa Task Force Alpha. Kaya karamihan sa mga residenteng nasunugan, wala halos mga gamit na naisalba. Tulad ng 45 years old na si Riza na natutulog na noong mga oras na magsimula ang sunog. Sa kwento niya, wala silang supply ng kuryente mula pa alas 2 ng hapon kahapon. Kababalik lang daw ng kuryente nila ilang minuto bago magsimula ang sunog. Tapos bigla-bigla na lang po na nagsigawan na sila na may sunog na daw. Kaya ni gamit, wala po kaming naisalbang gamit. Sobra po, bigla-bigla lang po. Paglabas po, grabe na yung init, kaya takbuhan kami. Kasama niyang lumikas ang ilang kaanak na nakikitira muna sa kanya at papunta na ng Saudi Arabia sa katapusan ng Abril. Maswerte raw at walang mahalagang dokumento nila ang nasunog. Ang 18 years old naman na si Lalaine, nakatambay pa sa kanto. Nagulat na lamang siya nang biglang malaki na ang apoy. Malaki, parang imperno. Yung tabi-tabi ng bahay, doon daw nagsimula yung sunog, tapos lumaki. Pero habang ang karamihan ay abala sa paglikas, ang lalaking ito naman, sumasalisi raw sa mga bahay na walang tao ayon sa mga pulis na humuli sa kanya. Huwag ka magbibidyo. Tumulong lang po. May ilang residente rin umano ang binasag pa ang windshield ng fire truck na ito sa hindi pa malamang dahilan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng halos 7 oras ang sunog bago na apula. Mag-aalas 7 na ng umaga kanina. Naging pahirapan daw ang pag-apula nila sa sunog dahil na rin sa mabababang kable na nakahambalang sa lugar. Gayun din ang kakulangan ng supply ng tubig kahit pa maraming bumbero ang rumesponde. Kaya ang ilang bumbero kumuha na ng supply ng tubig mula sa mga tubo sa lugar. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 200 bahay ang tinupok ng apoy. Hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga host is sobrang sisikip din po. 300 families po ang affected. More or less, 1,000 individuals din po. Sa kabila nito, wala namang napaulat na nasaktan o namatay sa nangyari. Patuloy pa na inaalam kung magkano halaga ng pinsala sa ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Suspendido ang lisensya ng halos 700 driver. Kabilang sa mga yan ang mga nasangkot sa disgrasya nitong Semana Santa at halos 100 driver na bumagsak sa drug test. Mahigit 1,000 sasakyan din ang bumagsak sa roadworthiness inspection. Bubuo po ang LTO ng grupo para matiyak na walang driver na magmamaneho ng lasing o nakadroga. Bubuo rin ng Special Task Force ang DOTR para i-review ang road safety policies sa bansa. On to our next pasyalan sa tinaguriang Sugar Bowl of the Philippines,
ang probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa masisilayan doon ang Silay Heritage Houses, kung saan ang iba ginawa ng restaurant na nag-aalok ng Silay non-delicacies. Tara't magbalikbayan kasama si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sugar, inasal, and everything nice. Ilan lang yan sa mga sikat sa probinsyang ito sa Western Visayas na kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines. Pero bago tayo magka-sugar rush, it's time for some culture rush. Mayong aga mga kapuso! Welcome to Silay City, Negros Occidental, the cultural and intellectual hub of Negros. Dito sa Silay City, masisilayan ang naglalakihang Heritage Mansions. Atras tayo ng ilang dekada sa kasaysayan at alamin kung paano nabuo yung mga yan. Noong 1700s, na-develop ang Silay nang mag-migrate dito ang ilang pamilya mula sa Iloilo. Naging sentro ito ng azucarera o sugar mills ng probinsya. The sugar planters had the capacity to send their kids to Europe, to study, to travel. Nakita nila yung mga magagandang architecture. And when they came back to the island, ayun, they copied it. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa sentro ng Silay City, ang Silay City Heritage Zone. Ang mga ancestral homes dito ay tinayo pa noong late 19th century at early 20th century. Ang mga bahay rito, kinilala ng National Historical Commission of the Philippines bilang heritage houses. Tulad itong balay ni Grense na tinatawag ring Victor Fernandez Gaston Ancestral House dito sa 5 de Noviembre Street. Pag-aari ito ng pamilya ng Frenchman na si Yves Leopold Germain Gaston na nagtayo ng Horno Economico ang nanguna sa commercial sugarcane production sa Silay. Isa rin sa mga ancestral house dito sa Silay City, ang Hofilenia Heritage House. Kaya mga kapuso, tara, pasukin natin! Itinayo ito noong 1934 ni Manuel Severino Hofilenia para sa asawang si Hilda Huhilya na dating Miss Silay at mga anak. Mayroon ditong koleksyon ng mga obra ng mga kilalang Filipino artists tulad ni Juan Luna, Felix Resurrección Hidalgo, Fernando Omarsolo at iba pa. Ang kapatid ko marunong magkaibigan sa mga artist at nag-sponsor siya sa mga shows nila at in return binibigyan siya ng mga regalo from the artist. 3 kanto mula sa bahay ng mga Hofilenia ay ang 5 de Noviembre Mark Point na itinayo bilang simbolo ng kalayaan ng mga Negrense mula sa mga Espanyol noong 1898. Dito rin nakatayo ang Farmacia Locsin kung saan patagong plinano ng mga Negrense ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Mga kapuso, mula rito hili-hilera na ang mga ancestral buildings na ngayon ay bahay na ng mga commercial establishments. Ang Maria Ledesma Goles Heritage House, mayroon na ang bangko, mayroong dating department store at mga Art Deco building. Narito rin ang San Diego Pro Cathedral na dinisenyo ng Italian architect na si Lucio Bernasconi. Ilan sa mga heritage mansions na ginawa na ring restaurants, matatagpuan ang mga putaheng proudly Silaynon. Oras na for some sugar rush. Nasa loob mismo ng Cesar Lacson Locsin Ancestral House ang isang bakery na 1920s pa nagsimula. Dito, nakilala ang Silay delicacies tulad ng piyaya at ang kanilang pinakasikat na guapol pie. Sinimula ng aking great-grandfather, si Cesar Locsin, during the 1920s as a home-based bakery. Yung grandmother ko, si Alice Locsin Villanueva, mga 1980s, na-create niya yung guapol pie sa kasagsagan ng sugar crisis. Excited na ako mga kapuso. Let's do this!
Ito na mga kapuso. Success! Ilang hakbang lang mula El Ijal Bakery, mararating na ang Soledad at Maria Ancestral House kung saan matitikman ang must-try na empanada. Ang naturang recipe may isang siglo na ang tanda mula pa sa kanilang great-grandmother noong 1925. Itatry na po natin ang paggawa ng empanada. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nahuhubog ang ating kultura at tradisyon at sa unti-unting pagyabong ng bawat lugar, naroon din ang pagsusumikap na mapanatili ang pagkakakilanlan nito para maisalin at maipagmamalaki ito ng susunod na henerasyon. Kaya tara na at balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Aileen Pedraso para sa Balikbayan, The GMA Integrated News Summer Pastyalan, nakatutok 24 oras. Mga puso, kung ang malaking bahagi ng bansa iniinda ang napakainit na panahon, may mga lugar din namang ilang araw nang inuulan. Dahil po yan sa patuloy na pag-iral ng dalawang weather systems. Ang matinding init at alinsangan sa halos buong bansa, dulot ng easterly o hangin galing po sa Pacific Ocean. Ang malawakang pag-ulan naman sa Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay binubuo ng mga kaulapan mula po sa banggaan ng hangin mula sa hilaga at timog na bahagi ng mundo o hemispheres. 28 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na init. Aabot po sa 45 degrees Celsius. Ang pinakamataas, ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan na nasusukat sa temperatura at dami ng moisture sa hangin o relative humidity. At habang tumataas ang heat index, tumataas din ang banta nito sa kalusugan dahil pwedeng magdulot yan ng heat stroke. Sa Metro Manila, nasa 41 at 42 degrees Celsius naman ang posibleng damang init. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na ulan bukas, lalo na bandang hapon. Pinakamarami ang posibleng ulanin sa bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorms. Ilang pang show cause order ang inilabas ng COMELEC Committee on Contrabigay. Kaugnay sa umunoy posibleng pamimili ng boto ng ilang kandidato. Kabilang diyan sina Mayoral Candidate Ernilio Villas at Vice Mayoral Candidate Edna Cantos Villas mula po sa Bululacao, Oriental Mindoro na namigay umano ng 2,000 pesos na kunwari para sa work program ng DSWD. Pinagpapaliwanag din si Nueva Ecija 4th District Representative Emerson Pascual na nangako umano ng pera sa dalawang barangay sa Gapan, Nueva Ecija kapalit ng suporta sa eleksyon. Kinukunan pa namin ng pakayag ang mga kandidato na pinagpapaliwanag dahil sa umano'y vote buying. Narito ang update sa mga nasunugan sa Maynila. Problema pa rin nila ang kawalan ng tubig sa gitna ng mainit na panahon. Hinahanapan na sila ng City Hall ng pansamantalang masisilungan. Nakatutok si Oscar Oida. Tirikman ang araw, abalang nagsalba ng mga mapapakinabang gamit ang ilang nasunugan dito sa may barangay 123 Tondo, Maynila. Mula sa natupok ng mga bahay, naghanap sila ng kahoy at yero na maaari pang pagtagpi-tagpiin. Ang bilis ng pangyayari. Wala kaming naisalba kaya nahila kami ng asawa ko, labasan niya kayo buhay ang importante. Walang lutuan, walang plato. Yan pa rin nililiso ng anak ko. Yung bahay namin, ililipat na rin namin mamayang gabi yung gamit namin doon kasi meron po rito sa kalsada Baka ma-aksidente pa kami rito Patawid-tawid. Doble dagok dahil pati mga nailigtas na gamit ng iba, pinag-interesan pa. Nanakawan na nga po ako ng 2 helmet na bago Oo, ngayon lang po. Ako lang po nag-iisa Nasa bangketa muna ang karamihan habang hinihintay mabuo ang mga tent na ina-assemble ng City Hall para masilungan. Ang hirap dito, sir. Kasi lantad talaga sa araw. Wala man lang kaano. Nahirap baka mamaya may atakihin pa dito. Ang mga biktima naman ng hiwalay na sunog dito sa may port area sa Maynila, inabutan ko sa pila para sa makukuhang ayuda. Pero reklamo ng ilan. Sobrang hirap katulad po niyan, walang tubig, walang ilaw. Nagsisiksikan pa po para lang sa ayuda. Ito pa po ang masama. Kung sino pa po yung dinasunugan, sila po nauna sa ayuda.
Sabi ng City Social Welfare, titiyakin nilang mga karapat-dapat ang mabibigyan ng ayuda. Binibigyan po namin sila ng disaster card para malaman po namin kung sino-sino po yung naapektuhan ng sunog. Kabilang sa nasunugan, isang pauwi na sana sa probinsya matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Saudi. Ang dami sa pagsubok sa akin ngayon eh. Kaya sabi ko sa anak ko, wala na, yung pasalubong ko sa inyo. Wala akong pamasahe para papuntang airport. Dagdag pasakit pa ang napakainit na panahon, kaya ang ilan di napigilang maligo sa mga nagkaputol-putol na tubo ng tubig. Kasi sobrang init po, kawawa po yung ibang bata, katulad yung matatanda, yung may mga sakit po. Sa ngayon ay hinahanapan na sila ng City Hall ng pansamantalang matitirhan. Inaalam ko lang ngayon kung saan yung magiging specific na designated temporary shelter nila. Will provide their meals, breakfast, lunch, dinner, hanggat hindi sila pa nakakahanap ng kanilang temporary na malilipatan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Quezon City prosecutor ang reklamong cyber libel laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na isinampa ni dating senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa Justice Department, dinismiss yan ng Quezon City prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inireklamo ni Trillanes si Roque at iba pang personalidad noong Mayo 2024 dahil sa anyay maling akusasyon na ibinenta ng dating senador ang Panatag Shoal sa China noong 2012. Sabi naman ni Trillanes, maghahain sila ng motion for reconsideration. Pagkatapos ng kanilang well-deserved vacay, balik taping na ang Team Alfia sa Kapuso Afternoon Prime na prinsesa ng City Jail. At mas exciting ang abangan sa serye dahil bukod sa mga mabubunyag na lihim, may namumuuring love triangle. Makichika kay Lars Santiago. Blooming like sakura, si prinsesa ng City Jail star, Sofia Pablo, sa kanyang recent Japan trip. Enjoy si Sofia while posing sa sakura tree. Maging sa pagbisita niya sa isa sa mga attraction doon na Umeda Sky Building. Masaya po, puro food trip. Puro food trip, kaya lakad din ako ng lakad para dito mapa. Kung si Sofia, overseas sinulit ang kanyang Holy Week break. Ang other half ng Alfia tandem na si Allen Ansay, nagpaka-chill naman sa kanilang hometown sa Bicol. 6 days po. Wala akong ginawa kundi kumain lang. Kinalimutan ko yung pag-workout ko. Bahay lang talaga ako. Ngayong tapos na ang bakasyon mode ng dalawa, balik taping na sila para sa prinsesa ng City Jail. Sobrang excited na nga raw ang Alfia na mapanood ng mga kapuso ang mga bago at mas exciting na mga twist sa istorya, lalo na ngayong marami ng lihim ng mag-inang Divina at Libby ang nabubunyag. At apektado ang mga karakter ni na Sofia at Allen na sina Princess at Xavier. Una kong malalaman, si Divina ang nanay ko. So, expect na natin marami pang pagdadaanan. Pero syempre, part yan ng story. Yung mom ko hindi pa lumalabas kung nasan siya. Kung sino ba kumuha sa mama ko, so hindi pa rin nare-reveal. And syempre yung story ni Xavier at Princess, magiging sila ba? Tila may namumuuring love triangle dahil ang karakter ni Rodson Flores na si Justin na best friend ni Xavier, tila nai-in love kay Princess. Medyo medyo complicated yun kasi best friends sila. Kasi kumbaga sa mga recent na nangyari, si Justin yung naging cause kung bakit nakulong si Xavier. Tapos ngayon naman, magiging karibal niya ba sa buhay ni Princess si Justin? Sa totoong buhay, tropa talaga sina Sofia, Allen at Rodson, maging si Will Ashley na kinailangang magpaalam sa series mula nang pumasok siya sa bahay ni Kuya. Sobrang miss ng araw ng tatlong Sparkle Stars si Will. Ramdam namin lalo kasi magkaka-same tent kami. Ako, si Aki, si Radson, tsaka si Will. So ramdam namin na may nawala. Actually, every time na magti-TikTok po kami, Tito Lar, yung may aayain kami, parang kumbaga si Will kasi wala si Will, ganun. Parang ramdam na ramdam namin. Isa kasi siya sa mahilig din mag-TikTok. Pero supportive naman daw ang tatlo kay Will.
Kasi naging mahirap din po yung decision ni Will dito eh. Kasi since nasa dito po siya, nag-start pa lang yung kwento, bigla siya pumasok po sa bahay ni Kuya. So nag-aalangan siya na paano kung maalis agad siya, ganun. Even personal-wise, dalawa lang kasi sila ng mom niya. So yung parang sacrifice na mag-PBB, ganun. Pero at least, ngayon sobrang proud kami. Nakikita na ng tao yung totoong Will. Lumalabas na kung sino talaga si Will. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kabilang po sa milyong-milyong nagluluksa para kay Pope Francis ang mga nakasaksi sa kanyang kabutihan noong buhay pa. Personal na dinamayan ng Santo Papa ang isang ama noong 2015 na nooy nagluluksa naman dahil sa pagpanaw ng nag-iisa niyang anak na isang papal visit volunteer. Ang malalim na kwento ng kanilang pagkikita sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa larawang ito, inaalala ni Tatay June Padasas ang nooy hindi niya inaasahang pagkikita nila ni Pope Francis. Ang naturang litrato may malalim na kwento. Kuha kasi yan isang araw matapos pumanaw ang kanyang nag-iisang anak na si Cristel. Kabilang ang nooy 27 taong gulang na si Cristel sa mga nag-volunteer sa papal visit ni Pope Francis sa Tacloban, Leyte noong 2015. Pero sa hindi inaasahang pangyayari at dahil masama ang panahon noon, aksidenteng bumagsak ang scaffolding at napuruan si Cristel na kanya namang ikinasawi. Ang pakay talaga ni Pope Francis ay kumustahin ang mga sinalanta ng super bagyong Yolanda 2 taon bago ang pagtitipong ito. Pero nang mabalitaan ang nangyari kay Cristel, personal na nakipagkita ang Santo Papa kina Tatay June para mag-alay ng pakikiramay at dasal. Kwento ni Tatay June, halo-halo ang naramdaman niya noon nang makita ang Santo Papa. Pero ito raw ang nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang anak. Binigyan din siya ni Pope Francis ng mga rosaryo. Ngayon, nagsisilbing alaala ang mga regalo ng una't huli nilang pagkikita. Nalungkot ako. Akala ko, nakita ko sa post sa group chat namin. Pagkas ko. Gano'n ka totoo? Totoo ba ito? May sumagot ka kasama. Totoo yan, nasa balita na. Pagbukas sa Facebook, yun na. Kaya nagpost ako ng profile ko na si Pope Francis eh. Nalungkot talaga ako. Pero gaya ng naramdaman ni Tatay June noon, naghahalo rin ang kanyang nararamdaman ngayon. Lungkot pero naging masaya kasi sabi ko, nakamay na siya ng Diyos, wala siyang naramdaman ng sakit. Doon, paraiso ng puntaan niya. Wala na siyang maramdaman ng sakit sa katawan. At sa paraisong kanyang tinutukoy, alam daw niyang muling makikita at makakasama ng kanyang anak si Pope Francis. Makita na silang anak ko dyan. Yan ang kahapon eh, inausap ko yan ako sa altar eh. Nagsindi ako ng kandila. Sabi ko na, wala na si Pope Francis kung nalang. Salubungin mo lang yan. Gabayan mo punta sa Kairian ng Diyos. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.